our beloved Boss Mike Cervera. Yun. Unmute na po tayo. Mute na. Wala nagsalita eh. Ayun. Pangina mo, Amy Marcos. Hindi, magandang gabi po sa inyo lahat sa mga ano diyan, sa mga first time ko po dito sa The Big V, no? Maraming salamat at tayo po ay naging parte dito sa programang ito. Ayan, at mainit po yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan, so ayan, salamat po sa grupong ito. Yes, especially kay Boss Mike. Ayan, salamat sa pagpapaanyaya. Parte kami ng tawag dito. Parte naman talaga kayo Parte naman talaga kayo lahat Boses ng ating mahal na Pangulo dahil sa nangyayari ng sistema na propaganda, mga propagandista, di ba, na hindi na matapos-tapos, recycle na lang ng recycle. Di ba? Lalo na itong in-speech ni Amy, ito na to, replay na to eh. Replay na yan, Amy eh. Pero ang katanungan namin, in-speech ni Amy, may feedback. Sino yung merong cellphone na isa? Di ba? Kailan iwasan nyo yung DNA niyan? Kasi parang questionable kasi, 'di ba? Bakit pinapahuli anyway, sistema? Kumalma muna tayo for the meantime. Kasi mukhang mainit yung kalaban natin. Kung ano na sinasabi kay President Marcos. Syempre, pakikinggan tayo ngayon mula Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto lang natin i-empower dito na ito ang pinakikinggan ngayon ng taong bayan. Baga, pinakikinggan ngayon tayo ng mamamayang Pilipino. Kaya ihandaan natin yung ating mga sarili ngayon dahil makikinig ang libo-libong Pilipino mula Luzon, Visayas at sa Mindanao kung ano nga ba ang gustong mangyari at gustong malaman ng mga Pilipino tungkol dito sa sinabi ni Senator Amy patungkol sa kanyang kapatid na si President Ferdinand Bongbong Marcos. And pakikinggan natin, ito nagsasama-sama na yung mga content creator na handang-handa na iyanigin. Pero Koy, alam mo yung tanong dito, di ba 3 days dapat yung rally ng iglesia? Pero after nung nangyari kanina, bigla nilang tinigil eh. Kasi di ba sino ba yung mga nagsalita kanina? Nagsalita si, di ba, yung baliw? Si Gwanson. Gwanson. Si Mike Defensor din ba nagsalita din ba? Si Mike Defensor din, di ba? Oo. Tapos si Amy, puro pang banat sa presidente. Pagkatapos nun, bilang ng tinigil. So ano ba yun? Sa tingin nyo ba, unexpected ba ng mga INC yun? Na puta, ganito yung sasabihin ng mga to Channel tinigil? Teka lang. Akala ko ba peace rally? Yun ang tanong. Yun na nga, tatagarin mo. Akala ko peace rally. Ganito kasi yan. Kung tinatawag na peace, dapat walang banat. Dapat more on healing sa gobyerno na sana po ito yung gawin ng ating gobyerno, na ito yung proyekto, ganon. May banat eh. Walang healing eh. Dapat ballpoint man, dapat meron din silang pinasalita doon na pro-admin din. Di ba? Bias, di ba? Puro mga anti-admin nila kanina eh. Si Boss Mike nawala. Asa si Boss Mike? Baka sa kanya nag-e-echo. Hindi niya alam. Baka sa kanya ata. Ito, Crisulo. Crisulo, shout out. Andun na. Ay, magandang gabi po sa lahat ng mga manonood, mga kababayan. Please don't forget to share this live stream para malaman ng mga kababayan natin na yung mga talino warriors nag-let's vote in. Imay na natin to. Sino pinaka may topic natin dito? Si Amy? Si Amy, of course. Putik, ano pa ba maasahan nyo kay Amy dyan? Di ugaling kulaong din. Di ba? Kung gaano magsalita si Kulaong, ganyan bunga nga ni Kulaong Di ba? Ganyan yung mukha, ganyan din yung baba. Ganyan din ito naman sa akin. Ito naman sa akin. Kasi kung magkakapatid kayo,
magkakapatid kayo, dapat kayo, hindi kayo nagsisiraan eh. Si PBBM kasi tahimik. Pero si Amy Marcos, napakaingay ng bunganga nito. Bukod sa mahaba yung baba, out na tayo doon. Okay? Wala na akong paki sa mahaba yung baba. Ayoko namang banatan yung baba. Yung gusto ko lang, yung kanyang mga sinasabi sa kanyang kadugo, 'di ba? Oo. Ikaw, kapital mo lang, laway mo. Oh. Tapos sasabihin mo bangag yung taong ito, ganun. Wala ka namang ebidensya talaga na ganun, 'di ba? Alam mo, oo. Ito pa. Dapat yung kakampihan natin, yung ating kadugo, hindi po yung ibang tao na pumapatay sa kapwa Pilipino. Tama ba? Ballpoint man, sagutin kita. Ba't ka nagtatanong? Ba't ganyan ugaling ni Amy Marcos? Ito ayon sa akin panaginip. Nagpauso nito si Boss Mike kay Kulaong eh. Ayon sa akin panaginip, merong nag-message sa akin. Alam mo kung ba't daw ganyan si Amy Marcos? Oo. Nagsimula daw yan sa bahay nila nung bata sila. Ang favorite daw talagang anak ni Pangulong Bongbong tsaka ni Ma'am Imelda Marcos, si Pangulong Bongbong. Lagi raw itchapera yan si Amy Marcos. Doon daw nagsimula yan sa pagiging samahan, relasyon nilang magkapatid. So bata pa lang. Isipin mo, pag si Pangulong Bongbong daw magbeberde, ang binibiling kay Pangulong Bongbong, Red Ribbon, Contis, Goldilocks. Ikakat muna kita dyan. Kapag si Amy Marcos daw magbeberde, putik yung cake daw na binibili sa bake shop lang daw, bakery sa labas eh. Ikakat muna kita dyan. May punto yung sinasabi mo, may punto. Bakit? Si Amy Marcos, masyadong maingay. Si PBBM, masyadong tahimik. So, naiintindihan kita dyan. Ganun lang, simple lang. Ako naniniwala ako doon sa akin sa panaginip, may nag-message sa akin. Dati na raw inggit talaga si Amy Marcos kay PBBM at may kinalaman daw yan sa presidential. Dapat daw talaga ang tatakbong presidente si Amy Marcos. Sige na, basagin na natin yung katotohanan ngayon. Ito, may mga tanong. Boss ko. Kapatid Ito unang-unang bumenga sa usapan natin ngayon, mawalang galang ho sa lahat ng mga nambabastos sa Marcos administration. Ito ho ba, may tanong ho ako kay Senator Amy. Kung ito ho ay totoo. Senator Amy, kung inyo pong mamarapatin, alam nyo ho, ako isa sa mga naging malapit ho sa inyo. Subalit, mali ho itong ginagawa ninyo sa inyong kapatid. Mukhang hindi ho ata kayo parang magkadugo Ano nga ba ang meron dito? Kaya nagtatanong ho ako. Kasi hindi ho gawain ng isang kapatid na bastusin. Hindi lang ang apelido. Hindi lang ang iniingatan niyang apelido for how many years na binabastos kayo. Pero this time, pinakita mo, sinira mo yung reputasyon ng isang Marcos sa harapan ng daan-daang libo na Pilipino na umaten sa rally ng INC. At ang pinakamasakit dito, Senator Amy, masasabi ko lang ho, pasensya na ho kayo kung ganito ho ko magsabi kasi I'm very disappointed sa ginawa niyo kong pagsasalita dyan. Hindi nyo lang ho sinira yung kredibilidad nyo sa mga naniniwala sa, and I quote, ama nyo. Ama nyo. Hindi nyo lang ho sinira ang pangalan nyo. Sino tatay ba? Bagkos sinira ninyo yung tiwala sa inyo ng taong bayan. Ito gusto ko malaman mga kapatid bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Ano bang meron? May malalim tong dahilan. Baka yan nga nagbibisyo si Amy Marcos. Yan ang sabi. Baka kamo yan ang nagdodroga. Kasi yun ang sabi sa mga posts. Doon sa ginawang pelikula ni Daryl Yap na Malacanang, lumalabas sa istorya doon, pasaway siyang anak, gimik ng gimik, bastos sa magulang. Yan nga nagdodroga si Amy Marcos. Nakapunto na naman si Prince Ulo. Kita nyo, ikumpara nyo po ngayon. Ito maraming mga Pilipino yung nakikinig sa atin ngayon. Ikumpara nyo po ngayon si Amy Marcos at si PBBM. Sino po yung dapat igatak? I go for PBBM. Ang boto ko kay PBBM. Bakit? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos ang tahimik Ang tahimik, nagtatrabaho. Ang iniimahin niya, yung kanyang tatay. Tatay niya, sarili niyang tatay Ang isasabi ko dito, ang iniimahin niya, yung sarili niyang tatay.
Kasi kung ano ginawa ng kanyang dati, siya rin ginagawa niya ngayon upang maging maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Doon lang nakikita ko sa kanya. Pero kung sasabihin mong rerespetuhin ko ngayon si Senator Amy, pass muna ako. Baka wala na akong nakikitang pag-asa. Hindi nakarespeto yung walang yang gagang yan. Pero mga brother, baka nakalimutan natin si Amy, may kaso na ano yan na excise tax sa tabako noong 2017. So hindi ito nag-proceed kasi nga si Digong yung presidente. Tapos ngayon, kasi PBBM yung presidente, mukhang hindi rin natuloy. So paano to? Ano ba? Pwede mabuksan natin siguro to, no? Pwede natin request kay Congressman Rimulya. Magaling talaga maghalungkat ng kaso-kaso. Ito talaga si Utol Takero talaga. Pero yan, may boyfriend si Amy yung Singaporean. Magkasama sila doon sa excise tax case noong 2017. Baka nga shota pa ni BP Sara yan. Sino? Si Amy Marcos. Ano sabi nun? Lang. Ito lang. May kumakalat na balita ngayon Kung totoo man ito, tanong lang ha. Kaya ba di umano'y bumabanat itong si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid? Meron hong balita na kakanta na daw allegedly itong bagman ni Senator Amy Marcos. Inunahan niya na daw. Nako. Kaya may balita na ganyan na yung bagman kumakalat ito kasi magsasalita na itong bagman ni Senator Amy Marcos na di umano ay sangkot daw siya sa mga anomalyang allegedly na pag-control. So lumalabas. Iniisip ko inuunahan na. So lumalabas, Boss Koy, para bang ang dating imamanipula niya para pag lumabas yun, kunyari siniraan siya, ganun. Ganito yan. Hindi ko alam anong term doon. Anong term doon? Yung parang uuwi ka ng bahay, may ginawa kang kasalanan sa magulang mo. Tapos uuwi ka ng bahay, magagalit-galitan ka para hindi ka mapagalitan. Anong tawag galit na? Reverse psychology. May namanipula. Reverse psychology. Reverse psychology. Oo. Reverse psychology tawag doon. Ako naman, ito pasingit lang ako in the past, wala tayo na balitaan na si PBBM ay nasangkot sa kahit anong ka-arrogantehan o kahit anong pagiging mayabang o kaya pagiging parang pinapakita niya na siya anak ng isang presidente o anak ng isang dating presidente. Di ba ang isang gumagamit o yung isang adik, ito yung mga nakakagawa ng krimen. Ngayon, kasi after magsalita ni Amy Marcos, ang dami pong lumalabas na mga post sa FB patungkol po dito sa kay Archimedes Trajano. At ito pong kaso ni Amy Marcos kay Archimedes Trajano, hindi po siya na-acquit dahil sa hindi totoo na may ginawa siyang krimen. Bagkus, na-acquit siya dahil sa technicality ng kaso. So, ang tanong natin, Senator Amy, bakit si PBBM walang kaso ng pagpatay? Kung sinasabi mong siya gumagamit. Pero ikaw, na kapatid niya, ate niya, nakasuhan ng murder ayon sa kaso kay Archimedes Trajano. So, parang ang labo naman nun, Senator Amy, ikaw ang may kaso ng murder, kasi PBBM pa ang gumagamit. Tsaka ito pa mga sir. Kasi ito nag-post si Ruben Carranza din So yung pinagbibintangan pa talagang adik ng Apple Lakay, si Amy. Ito tiningi po ni Ruben Carranza. So, dito nga, si Amy yung nag-addict. Ito pa, mga sir. Saka alam din naman ng buong pamilya ng mga Marcos, ito nabasa ko to dati, actually nahanap ko nga si Amy ang black sheep ng pamilya. Dapat ang black sheep, kung gumagamit si PBBM, dapat ang black sheep si PBBM. Bakit si Amy ang black sheep? Ito pa mga sir. Ng pamilya kanina, kanina sir, sa iba't ibang mga gising sinasalihan ko, pati kanina rin sa live ko, humingi ako ng tulong. Kasi,
Itong hindi ko alam kung saan nakapaloob 2025 or 2024. Kasagsagan to ng kasagsagan to ng paninira ni Gagang Baliw na Maharlika na walang love life. Kay Pangulong Bongbong about sa pulburon video. Si Daryl Yap kasama sa isang Zoom, parang Zoom live. May nag-upload nun eh. Nandoon si Amy Marcos. Tinanong ngayon ni Daryl Yap si Amy Marcos sa Zoom. Parang ganito. Tapos may nag-upload. Sabi ni Daryl Yap, Manang Amy, ano masasabi mo sa sinasabi ni Maharlika na yung kapatid mo raw, si PBBM, sangkot sa pulburon? Alam mo, sagot ni Amy, kailan naman yan? Saan naman yan? Hindi totoo yan. Sa tinagal-tagal namin magkasama ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Sinabi niya yun. Kailangan mahanap natin yan. Hindi ko nga mahanap eh. Pero hindi, mahanap natin niya yan. Tapos ngayon ganito siya. Wala kang boses, Ballpoint. Taka ng salita lang, boses. May boses ba ako? Nakamute. Ballpoint, Ballpoint, sinasapian ka, Ballpoint. Sinasapian ka. Wala kang boses. Sorry. Nakamute pala ako. Nakamute ako. Sorry. Okay. Sorry. Nakamute ako. Ang ganda na na sinabi mo eh. Hindi lang namin narinig eh. Para kasi ko lang. Sorry, nakamute pala ako. Hindi, ganito kasi yan. Kapatid mo, alam mo yung nangyayari sa buhay niyan. Alam mo, dapat may ebidensya ka, mga ganon. Okay? Kahit nga tayo magtutropa, may mga ano nga tayo may mga alam tayo na yung ano ba, hindi dapat i-public, di ba? Pero ito pa, ano tayo, magtutropa tayo or pagpalagay natin tayo magkakaibigan ngayon. Okay, may mga pictures tayo sa ibang bansa, dito sa mga rally na to, gano'n. Ngayon, ito, pag sinabing ito yung kaibigan ko, mahilig to mag-food trip. May ebidensya ka na talagang may picture siya, nag-food trip siya, di ba? Ito yung example lang. Example lang po ito. Nag-food trip siya. Ganon. So, ito yung may ilalahad mo dapat sa media. Hindi po dapat laway yung ipapakalat lang natin. Kapatid mo yan eh. Dapat alam mo yung nangyayari sa buhay niyan. At dapat meron kang mga patunay bago ka magsalita para hindi naman ikaw mapahiya. Kasi sinadura kayo. Di ba? Hindi, nagbabayad na kasi ng utang na loob yan, si Amy Marcos kasi nanalo eh. Nagbabayad na ng utang na loob yan, si Amy Marcos. Kahit ganun pa man, kahit sinong tao eh. Kapatid mo, kaya mong ilaglag ng ganun? Kaya mong sabihan ng ganun? Kaya mong paratangan na kasinungalingan ng ganun para lamang makapag-payback ka? Yung ba ang ibig sabihin nun? Kaya nga, Buskoy, maraming nagdududa dyan. Kasi, allegedly, ang tatay daw ni Amy Marcos, yung dating mayor ng Maynila, si Lacson. So, yun daw ang number one na kritiko ni Ferdinand Marcos Sr. So, anti-Ferdinand Marcos Sr. yun. So, kung tatay talaga ni Amy Marcos, itong si Lacson ng dating mayor ng Maynila, ibig sabihin, may dugong anti ito. Ang tanong dito, umamin ba? Kasi hindi ko napanood yung buong video. May umamin ba? Na? Uy, sino gumawa niyan? Ba't ganyan yan? May baba nga. Kamukha talaga. Ayan yung picture. Ayan yung picture. Ano masasabi nyo dyan? Tingnan nyo mga kababayan. Sa korte magkasing baba. Si Pangulong Bongbong, di mababa. Si Ma'am Imelda, di mababa. Ferdinand Marcos Sr., di mahaba mukha baba. Si Irene Marcos, di mahaba mukha baba. Bukod tanging si Amy Marcos ang napakahaba ng mukha, Magkasing baba ang pulsa. Wait lang. Ito yung kaibigan ko. Gusto magbigay ng opinion sa nangyayari ngayon. Okay. Sabit mo ito sa... Uy, baka may talent fee yan, ha? Sabi mo, talent fee, ha? Hindi. Hello po, good evening. Taga Davao to. Anong opinion mo sa narinig mo ngayon? Hindi, ganito. Ang opinion ko lang po sa narinig namin kanina at saka na-post mo na yun. Na-post ko na yun. Upload na tayo. Ganito. Tulad sabi ni Adolf Hitler, yung kasinungalingan, pag sinabi mo isang beses lang yun at makuha mo yung simpatiya ng buong bayan sa bayan ng Pilipino, paniniwalaan ka nun nila. Kaya yung ginawa ni Senador Amy Marcos, yung sinisiraan, hindi lang niya sinisira yung pangalan niya, sinisira niya rin yung pangalan ng buong Marcoses. Dahil para sa akin, desperado siya sa power or heights of envy. Parang ganun yung opinion ko doon. Pwede.
Oh, maganda. Ano Gcash mo? Send mo na lang yung 10K dyan. Kapadala mo ba ito? Disclaimer ha. Baka sa paniwalaan yung sinasabi ni Chris Ulo. Hindi totoo yun ha. Joke lang yun. Una-una, hindi ko na alam password ng Gcash ko dahil laging walang laman. Ganito. Ito kasi ito yung palaging atake sa atin. Ito. Bayaran daw po tayo. Ako po, aamin ako. Sino na namang hindi tatanggap sa bayad ni YouTube at Facebook? Kung kay YouTube tumatanggap ako, sana kay Facebook pwede na eh. Yun lang po. Ito si Bolton. Ako naman, talaga naghihintay ako ng bayad. Hanggang ngayon, wala naman dumarating. Glenn. Hindi na kayo nasanay sa mga bobong komento. Yung mga ganyang komento, alam nyo ng pambobo, pinapatulan nyo pa eh. Di ba? Yan nyo sila. Ganito po yon. Ako po, sa ginawa ni Amy, ako to be honest talaga ha, maging honest, maging tapat ako sa lahat ng manonood, hindi po ako na-shock. Hindi pa ako nagulat. Kasi noon pa man, sinasabi ko na to na talagang magtatraidor talaga, malapit kay PBBM. Kaya hindi ako nagulat eh, kasi unang-una, lumang tutugi na to. First and foremost, ang target talaga nila pabagsakin si PBBM. Nabisto eh, kaya nga nagsabay-sabay tayo ng live, di ba? Kasi ang target ng Iglesia ni Cristo, 15, 16, 17, binago. So, tingnan mo ngayon, pahiya yung Iglesia ni Cristo, imbis na 3 days, pinigil nila, no? Hindi, kumakalat sa social media, kaya raw naging 2 days na lang, nabuwisit daw kay Amy. Binastos daw yung rally nila eh. Diba? Oo nga, mukhang ganun yung lumalabas. Napanood nyo ba yung napanood nyo ba yung napanood nyo ba yung kinontent ko kanina na ewan ko, kalat na to sa Facebook eh. INC to INC nag-aaway-away. Oo. Kasi nga, pwede. Kasi nga may mga loyalista dyan. Oo. Alam mo, Chris, nagkatotoo yung sinabi mo. Na maraming pumalag na Marcos loyalist. Talaga. Na mga INC. Ngayon, ang pinag-usapan nila, kwento to sa akin hindi na pinagbasihan yung pananampalataya. Hindi na lumabas na sila sa pagiging INC during that time. I am a Marcos loyalist, DDS ka, pero iglesia tayo. Yun ang naging laban nila kanina. Nahati sila dun sa paksa na yun. Pero ang pinakamasakit nun, at least maraming salamat sa mga Marcos loyalist na kapatid. Nanindigan po kayo kahit na po ang nangyari ay hindi po maganda ang sinabi ni Senator Amy. Pero may papaalala ho ako sa lahat ho ng mga kapatid nating iglesia na nagrally ho sa mapayapang pamamaraan. Saludo ho ako sa inyo. Ngunit gusto ko ho ipahatid itong mensahe na to ng Kaeranyo Manalo sa lahat ho ng mga kapatid. Papaalala ko lang ho mga kababayan. Ang sabi ho ng Kaeranyo dito, uulitin ko po ito ho ang tagubilin ng Kaeranyo Manalo during the time. Malinaw din ang tagubilin noon ni KRD na hindi magpapagamit ang iglesia sa mga tayuhan at sa mga politiko. Hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Malinaw din ang tagubilin noon ni KRD. Noon pa man ay may tagubilin na ho ang KRD. Subalit ako'y nagulat sa panahon ho na to, dumadami ho yung pagsali sa mga rally. Tsaka may mga nagpapatunay na mga INC, mga naglalabas ng video sa Facebook na may mga nagsasalita doon na hindi sila BBM resign pero INC sila, nandoon sila. Teka lang, Tol Chris Ulo. Ito kasi yan, Tol Chris Ulo. Tama yung sinabi ni Biyahe ni Koy. May ganung video. Tamang agree ako doon. At talagang wala akong problema doon. Ang problema dito, si Marcoleta ginagamit yung INC. Isang malaking manlilinlang na tao na kahit yung sinabing siling sigang ginawang 10 piso. Diba? Isa kang dakilang manlilinlang. Tapos ito, nagsalita siya sa stage. Akala ko peace rally. Pangalawang beses na to Akala ko peace rally pero may banat pa rin po. O anong tingin nyo? Peace rally po po.
Kawawa yung nagtataka pa nga yung iba dyan, bakit nga raw nakatakbo yan sa kanilang doktrina, bawal tumakbong bilang politiko Hindi, correction lang. Sa doktrina ng iglesia, basta mayroong kang basbas ng tagapamahalang pangkalahatan, ay pero ko dati nung una bawal. May tanong ako sa inyo. Kasi wala naman akong alam dito sa iglesia, rules ng iglesia. Teka lang, kasi ang dapat daw, kasi may reaksyonan ako na pinost ni Sir Mike Cervera, dapat daw sa time na yun nagsasamba sila. Pero bakit daw nila inialay sa rally? Tama po ba yun? Yung ganun. Wala akong idea dyan. Wala atang pagsamba nun. Ang pagsamba lang is Wednesday at conforme may Saturday or Sunday. Uy, may bisita tayo. Wala. Ito si Banat Boy. Si Kulaong yan, si Kulaong. Kamukha ni Banat Boy ito. Hey, Kulaong, what's up? Ito, si Banat Boy, hindi ako ini-invite sa kanyang show. Kamukha ni Banat Boy, Labo ng mata ko Kamukha ni Banat Boy ito, Kamukha ko ba? Asa na ba? Nandiyan na ba ako? Parating ka na. Ano lang kayo? Di mo kami maloloko, Randy Santiago. Bulag ata. Malabo ba dito sa lamin Nasaan siya nahulog? Mga tol, mga pare ko, yung kanina sinabi ni Biani Koy, paano nagagawa ni Amy Marcos yung ganitong senaryo, yung ganitong ginawa niya kay PBBM. Alam nyo, meron kasi tayong kasabihan, di ba, na blood is thicker than water. Pero itong si Amy Marcos, pinagpalit ang kanyang kapatid sa tubig kanal. Lumusong sa napakabaho at napakaruming tubig baha si Amy Marcos para lamang makaganti ng utang na loob sa mga Duterte. Kaya sana nga magdilang anghel si Larry Gadon sa kanya sinabi na hindi naman nanalo si Amy. Actually, netong nakarang election, kulelat siya, di ba? Ang number 12 ba siya? Tama ba ako? Pwede ba ako mag-request sa inyo? Sana nga magkakataon yun. Sa inyo? Our beloved Boss Mike Cervera.